Isa po sa mga libangan ko habang nasa trabaho ang makinig ng mga nakakatakot na kwento. At ngayon, gusto ko pong magbahagi ng karanasan ko. Ako nga po pala si Marvin, 31 years old. Isang machine operator sa isang pabrika. 24/7 ang operasyon namin. Araw-araw, sanay na kami sa ingay ng makina, amoy ng langis, pawis, at pagod. Kapag night shift, mas mabagal ang oras. May isa akong katim doon, si June. Magkatabi kami ng pwesto sa linya. Pareho ng oras ng pasok. Siya yung tipo ng kaibigan sa trabaho na hindi maingay. Pero lagi mong ramdam kapag wala siya, parang may kulang. 3 araw bago ang lahat, bigla siyang nawala. Sabi ng supervisor, hindi raw pumasok. Akala namin may sakit lang. Kinabukasan, wala pa rin. Hanggang sa 3 araw, kinausap kami ng HR. Patay na raw si June. Biglaan, inatake sa puso sa bahay. Tahimik ang buong linya noong araw na yon. Walang nagbibiro, wala ring masyadong nagrereklamo. Pero ang mas kakaiba, hindi ko ramdam na wala siya. Unang gabi pagkatapos ng balita, nagtrabaho ulit ako sa parehong pwesto. Bakante ang katabi ko, walang tao. Pero sa gilid ng mata ko, parang may gumagalaw. Parang may nakatayo, parang may nagmamasid. Akala ko, pagod lang ako. Hanggang sa narinig ko ang pamilyar na tunog. Isang mahinang ubo. Si June lang ang ganun umubo. Palagi. Napalingon ako. Wala namang tao. Kinabukasan, habang nag-ooperate ako ng makina, may pumasok na papel sa ilalim ng safety rail. Eksakto sa pwesto niya dati. Tinignan ko, pero blanko. Nakatiklop sa paraan na si June lang ang gumagawa. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ayokong matawag na baliw. Pero gabi-gabi, may mga bagay na paulit-ulit. Ang upuan sa pwesto niya, bahagyang gumagalaw. Ang ilaw sa ibabaw niya, kumikislap lang kapag ako ang nandun. At minsan, amoy ng kape na iniinom niya tuwing break. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bandang 2:00 ng madaling araw. Uminto ang linya sandali dahil sa maintenance. Tahimik ang buong floor. Umupo ako sa bangko. Nakayuko. Hinihimas ang noo ko. Doon ko naramdaman. Parang may umupo sa tabi ko. Hindi ko nakita. Pero lumubog ang bangko. Bumigat ang hangin. June. Mahina akong bulong. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. May malamig na dumaan sa braso ko. Parang hangin. Pero may bigat. Parang kamay. Paglingon ko, sa salamin ng makina sa harap ko, may refleksyon. Hindi malinaw. Malabo. Pero hugis tao. Nakatayo sa pwesto niya. Nakayuko. Parang pagod. Parang may gustong sabihin. Biglang bumalik ang ingay ng makina. Naglaho ang refleksyon. Mag-isa na naman ako. Pero alam ko na, hindi pa siya umaalis. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, nakikita ko ang refleksyon niya sa salamin ng makina. Malabo, parang usok pero pamilyar. Hindi siya nananakot, hindi rin siya galit, parang malungkot. Bumalik ako sa pabrika kinabukasan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na tapos na. Pero pagdating ko sa production floor, mas ramdam ko siya kaysa dati. Mas malamig ang paligid, mas mabigat ang hangin, at mas tahimik ang pwesto niya. Bandang mag-2:00 ng madaling araw, mag-isa lang ako sa linya. Biglang huminto ang makina sa pwesto niya. Hindi dahil sa sira, kundi parang may humahawak sa emergency stop. Lumapit ako, nanginginig ang kamay. June, kung nandyan ka.
Pakita ka na. Bulong ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Siguro dahil pagod na akong matakot. Pagod na akong magkunwari. Biglang bumukas ang ilaw sa ibabaw ng pwesto niya. At doon ko siya nakita. Hindi na sa refleksyon. Hindi na sa gilid ng mata ko. Nakatayo siya mismo sa harap ko. Hindi buo. Parang liwanag na may hugis. Kita ko ang mukha niya. Pero parang anino. Nakayuko siya. Gaya ng dati kapag pagod na. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong ikaw yan. Sabi ko. Tumingala siya. At sa sandaling yon, ramdam ko ang bigat. Unti-unti siyang lumapit. Walang tunog ang hakbang niya. Pero ramdam ko ang lamig sa dibdib ko. Gusto kong umatras, pero nanatili ako. Jun, hindi ka na dapat nagtatrabaho. Sabi ko. Tumigil siya sa harap ko. At saka, dahan-dahan siyang umiling. Parang ayaw. Parang ayaw niya pang iwan. Biglang bumukas ang radyo ko ng kusa. Static lang. Pero sa pagitan ng ingay, may boses. Mahina. Parang galing sa malayo. Pagod na ako. Alam ko. Kaya nga, pahinga ka na. Sabi ko. Biglang namatay ang ilaw. Bumalik ang ingay ng makina. Pagbukas ulit ng ilaw, wala na siya. Pero alam kong hindi pa tapos. Kinabukasan, pumunta ako sa lamay ni June. Tahimik ang bahay nila. Amoy kandila at kape. May mga tao. Pero nung dumating ako, hindi ko na sila pinansin. Dumiretso akong lumapit sa kabaong. Pagtingin ko sa kanya, mukha naman na siyang payapa. Mas payapa kesa nung nakita ko siya sa pabrika. Lumapit ako ng kaunti pa at bumulong kahit nanginginig ang tuhod ko. Jun, nakita kita kagabi. Okay na. Ayos na kami doon. Sabi ko. Huminga ako ng malalim at nagsalita ulit. Magpahinga ka na. Kami na ang bahala. Hindi ko alam kung may narinig ako. Hindi ko rin alam kung may naniniwala. Pero sa sandaling yon, parang gumaan ng paligid. Parang may umalis na matagal nang nakatayo sa likod ko. Pagkatapos nun, hindi ko na siya naramdaman sa pabrika. Tahimik na rin ang pwesto niya. At naging payapa na yung mga sumunod kong gabi nung pumasok ulit ako sa pabrika. Ako si Edgar, security guard sa isang lumang pabrika ng bakal sa labas ng bayan. Sarado na ang operasyon nito, halos 10 taon na. Pero may mga makina pa sa loob na kailangan bantayan. Tahimik ang lugar, lalo na kapag gabi. Halos mag-aalauna ng madaling araw nun. Nasa guard post ako, nagkakape. Nakatutok sa CCTV. Sanay na ako sa mga daga, pusa, at minsan, lasing na napapadpad sa bakod. Kaya nung may nakita akong gumalaw sa loob, una kong inisip, baka tao lang na nakapasok. May lalaking naglalakad sa production area. Matangkad, nakaitim. Mabagal siya maglakad. Hindi siya mukhang lasing. Hindi rin mukhang magnanakaw. Wala naman siyang bitbit. Pero kitang-kita ko. Napaupo ako ng diretsyo. Wala dapat tao sa loob. Lahat ng pasukan, nakalak at ako lang ang may susi. Kinuha ko ang flashlight at radyo. Lumabas ako ng guard post at pumasok sa loob ng pabrika. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng amoy kalawang at lumang langis. Mataas ang kisame, malalaking haligi, at mga makinang hindi na ginagamit. Tahimik sa loob, tapos naririnig ko ang sarili kong yabag.
Mabigat ang tunog ng sapatos ko sa semento. Habang naglalakad, tinutok ko ang flashlight sa direksyon kung saan ko siya huling nakita sa kamera. At doon ko siya nakita ulit. Sa personal, mas malinaw. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang lumang makina. Nakatalikod sa akin. Hindi siya gumagalaw. "Oy, bawal dito," sabi ko. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo. Hindi po siya tumakbo. Hindi mo mapapansin na nagmamadali siya. Pero ramdam niyang sinusundan ko siya. Habang sinusundan ko siya, mahigpit ang hawak ko sa flashlight. Habang papalapit ako, napansin kong wala akong naririnig na yabag mula sa kanya. Ako lang ang may ingay. "Tumigil ka na," sabi ko ulit. Pumasok siya sa narrow passage sa likod. Isang daanang walang ilaw. Magkabilang gilid, puro pader at sirang kahon. Alam ko ang lugar na yon. Dead end yun. Walang labasan. Sa isip ko, makukorner ko na siya. Kaya pumasok ako agad. Madilim doon, mabaho, tapos malamig. Tinutok ko ang flashlight sa unahan. Pero wala siya. Napahinto ako. Imposible. 3 segundo lang ang pagitan mula nang pumasok siya hanggang sa pagpasok ko. Wala namang pintuan. Wala ring likuran. Pader ang dulo. Kaya imposible. Nilakad ko ang buong passage. Wala. Biglang may narinig akong kaluskos sa kanan ko. Paglingon ko, isang pusang itim ang tumakbo palabas ng passage. Mabilis. Isang iglap lang. Tapos nawala sa dilim. Nanlamig ang batok ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako gumalaw. Parang may nagsabi sa utak ko na huwag kong sundan ang pusa. Tumingin ako pabalik sa dead end. Pader lang. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Saan siya dumaan? Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon sa loob ng pabrika matapos tumakbo ang pusang itim. Ang alam ko lang, ayokong gumalaw. Parang may mali sa paligid. Hindi lang sa nakita ko, kundi sa pakiramdam na may nakatingin pa rin kahit wala na akong nakikita. Dahan-dahan akong umatras hanggang sa makalabas ako ng production area. Paglabas ko sa pabrika, huminga ako ng malalim. Tapos na, sabi ko sa sarili ko. Pusa lang yun. Guni-guni lang. Pero mali ako. Sa ilalim ng poste ng ilaw malapit sa gate, nandun ulit ang pusang itim. Nakatigil lang siya tapos nakatitig sa akin. Hindi siya gumagalaw. Para naghihintay. "Umalis ka," sabi ko, halos pabulong. Isang hakbang ang ginawa ko palapit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko lang patunayan sa sarili ko na wala akong dapat ikatakot. At doon nangyari. Unti-unting tumayo ang pusa gamit ang 2 paa niya. Parang natural lang. Tapos biglang umaba ang katawan. Nawala ang mga balahibo niya. At sa loob ng ilang segundo, naging tao siya. Isang lalaking nakatayo sa harap ko. Parehong damit, parehong tindig, kapareho nung lalaking hinabol ko kanina sa loob. Nagkatinginan kami. Pero ang mga mata niya, pareho pa rin. Gusto kong magsalita. Gusto kong tumakbo. Pero wala akong nagawa. Tumango siya, parang paalam. Tapos dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo, papunta sa dilim. Hindi ko na siya sinundan. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil may malinaw na boses sa ulo ko na nagsabing kapag sinundan ko pa to, baka kung anong mangyari sa akin. Nanatili ako sa guard post buong magdamag. Hindi na ako nagronda. Hindi na rin ako lumabas. Hawak ko lang ang flashlight at radyo. Nakaupo, nakatitig sa pinto.
Hindi na bumalik ang pusa. Hindi na rin lumitaw yung lalaki. Pero tuwing may aninong dumadaan sa labas ng bintana, kinakabahan ako. Kinabukasan, dumating ang kapalit ko. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Sabi ko, okay lang naman ako, kahit alam ko sa sarili kong hindi. Pag uwi ko, hindi ako nakatulog. At kinabukasan pa ulit, hindi na ako bumalik sa trabaho. Palagi po ako nakikinig, lalo na kapag nasa duty. Ako nga pala si Monica, isang quality checker sa isang lumang pabrika ng packaging. Night shift ako, 10 PM hanggang 6 AM. Tahimik ang trabaho kapag gabi, paulit-ulit, nakakabingi ang tunog ng makina. Pero mas gusto ko yun. Ang pabrika namin, luma na, mataas ang kisame, may mga ilaw na palaging nangingitim at may CR sa likod na bihira ng gamitin. Laging sinasabi ng mga kasama ko, kung gabi na daw, iwasan ko yung CR sa likod. Hindi ko pinansin. Hanggang sa gabing yun, bandang 1:00 ng madaling araw, naisipan kong mag-CR. Sarado na ang kantin. Malayo ang CR sa harap, kaya napilitan akong pumunta sa CR sa likuran. Pagpasok ko pa lang sa hallway, ramdam ko agad ang ibang lamig. Hindi galing sa aircon. Parang biglang nawala ang init ng katawan ko. Mahina ang ilaw. May isang bumbilya na kumikislap. Pagbukas ko ng pinto ng CR, bumungad ang katahimikan. Hanggang may narinig ako. Isang hikbi. Mahina lang. Parang pilit pinipigilan. Napahinto ako. Tao po? Mahina kong tawag. Wala namang sumagot. Inisip ko, baka guni-guni ko lang. Pumasok pa ako ng konti. Doon ko narinig ulit. Mas malinaw na ngayon. Galing sa huling cubicle. Parang babae. Parang masakit ang iyak niya. Pero kakaiba. Walang hikab, walang paghinga sa pagitan. Tuloy-tuloy lang. Miss? Ulit ko. Wala pa ring sagot. Napansin ko, walang anino sa ilalim ng cubicle. Wala ring paa. Pero rinig na rinig ko ang iyak. Umatres na sana ako. Pero may kung anong pumigil sa akin. Siguro awa. Siguro kuryosidad o katangahan. Lumapit ako sa cubicle. Habang papalapit ako, humihina ang iyak. Parang nararamdaman niyang papalapit ako. Tumigil ako sa harap ng pinto. Okay ka lang ba? Tanong ko. Biglang tumahimik. May kumatok mula sa loob. Isang beses. Napaatras ako. Miss, lalabas lang ako. Tatawag ako ng tulong. Bago ko pa matapos, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa CR. At kasabay nun, narinig ko ang iyak mismo sa likod ko. Hindi na sa cubicle, sa likod ko na mismo. Ramdam ko ang hininga sa batok ko. Malamig, mabigat. Ayokong lumingon. Alam kong kapag lumingon ako, may makikita akong hindi ko dapat makita. Biglang bumagsak ang pinto ng cubicle sa harap ko. Malakas, tumunog sa buong CR. Doon na ako tumakbo. Hindi na ako nag-isip ng kahit ano. Tumakbo ko palabas ng CR, pabalik sa production area. Ramdam ko na parang may sumusunod pero wala akong pakialam. Pagdating ko sa pwesto ko, naupo ako sa sahig, nanginginig, naiyak na rin ako. Tinawag ko ang supervisor. Pagdating niya, sinabi ko lahat. Hindi na siya nagtaka. Naranasan niya na rin daw yun, sabi niya sa akin. Pero hindi niya raw alam kung sino yung umiiyak na yun.
At nagpaalala siya na wag ko na lang daw ipagkalat at wag na rin ako magsi-CR, lalo na sa ganong oras. Matapos yung karanasan kong yun, hindi na ako nagsi-CR sa likuran. Mas pinili ko na lang sa harap at lagi na ako nagpapasama sa mga katrabaho ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Madalas akong makinig sa channel nyo, lalo na kapag nasa duty ako. Ako nga po pala si Joel, 29 years old, security guard sa isang provincial hospital. Hindi ito yung bagong hospital na may salamin at automatic doors. Luma ito, kulay green ang pader, at kahit anong oras, kakaiba ang katahimikan. Night shift ako noon, 11 PM hanggang 7 AM. Sanay na ako sa mga iyak ng pasyente, tunog ng gulong ng stretcher, at mga ilaw na bigla na lang kumikislap. Sabi nga ng mga matatagal na rito, kapag sanay ka na, hindi ka na matatakot. Mali sila. Bandang 2:30 ng madaling araw, nagronda ako sa old wing ng hospital. Sarado na yon, bihira nang gamitin. Emergency lights lang ang bukas. Tahimik doon. Habang naglalakad ako sa hallway, may napansin akong wheelchair sa dulo. Nakatigil lang, nakatagilid ng konti. Napahinto ako. Ang lamig naman. Bulong ko sa sarili ko. Malakas ang ventilador sa area na yon, kaya hindi ako nag-isip ng kung ano. Naglakad ako palapit. May narinig ako. Umandar ang wheelchair. Hindi mabilis, hindi rin biglaan. Dahan-dahan, pero huminto rin agad. Tumayo ang balahibo ko. Sinilip ko ang paligid. Walang tao, walang nurse, wala rin namang pasyente. Sinarado na ang buong wing na to. Tao po, mahina kong tawag. Kahit alam kong wala naman talagang tao. Kaya wala ring sumagot. Huminga ako ng malalim at naglakad ulit papalapit. Inisip ko pa rin, baka slope lang ng sahig. Nang mga 3 metro na lang ang layo ko, bigla itong umandar ulit. Pero ngayon, palayo sa akin. Parang umiilag. Doon ko na naramdaman ng totoong takot. Hindi na ito basta kusang gumagalaw. Parang may nakaupo pero hindi ko nakikita. Uminto ulit ang wheelchair. At saka, unti-unti itong humarap sa direksyon ko. Nakapirmi lang siya ron. Parang may nakatingin sa akin kahit wala namang tao. Gusto kong lumapit. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa akin. Ahakbang na sana ako, pero may naalala ko. Sabi ng dating guard na pinalitan ko, kapag daw may gumalaw na ganun, wag ko daw sundan. Biglang umandar ulit ang wheelchair, papalapit sa akin. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako. Hindi ko na nilingon. Narinig ko lang ang mabilis na pag-ikot ng gulong sa likod ko, kasabay ng hingal ko. Pakiramdam ko, kapag tumingin ako, may makikita akong hindi ko dapat makita. Pagdating ko sa guard post, isinara ko agad ang pinto at naupo sa sahig. Nanginginig ako. Sobrang pawis na pawis kahit malamig. Hindi na ako nagronda nung gabing yon hanggang mag-umaga. Kinabukasan, ikwento ko sa head guard ang nangyari. Tahimik lang siya, tumingin sa akin. Tapos ang sabi niya, alam mo bang sa old wing may pasyenteng namatay dati na hindi na muling nakalakad? Hindi na ako nagtanong pa, pero simula nun, tuwing may makikita akong wheelchair na wala sa tamang pwesto, hindi ko na ito ginagalaw at mas pinipili ko na lang lumayo.
Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po sa pagbasa ng kwento. Ako nga po pala si Randy. At aminado ako, lasing ako noong gabing yon. Galing kami sa inuman ng mga kaibigan ko sa isang baryo sa Cavite. 2:00 na ng madaling araw. Nang magdesisyon akong umuwi mag-isa. Medyo malayo pa ang lalakarin ko. Kaya pinili ko ang shortcut na Talahiban. Isang malawak at masukal na damuhan na dinaraanan lang ng mga sanay sa lugar. Tahimik doon, masyadong tahimik. Pero dahil sa tama ng alak, hindi ko na pinansin. Habang naglalakad ako, napansin kong wala ni isang kuliglig. Kahit hangin, parang tumigil. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong yapak sa tuyong damo. May mga parte ng Talahiban na abot hanggang tuhod. At may ilang puno ng saging at nyog. Bigla ko napahinto. May nakita akong babae sa di kalayuan. Nakatayo siya sa gitna ng Talahiban. Nakadamit na puti, marumi ang laylayan, at tila nanginginig. Akala ko noong una, napapraning lang ako dahil sa alak. Pero malinaw siyang nandun. Lumapit ako ng kaunti. "Kuya!" Mahina niyang tawag. Medyo nanlamig ako. Lumapit pa ako at tinanong kung anong kailangan niya. Doon ko napansin na maputla siya. Parang ilang araw nang hindi natutulog. Basa ang buhok niya at may bahid ng putik ang braso't paa. "Tulungan mo ko. Hindi na ako makauwi," sabi niya. Nangingilid ang luha. Tinamaan ako ng konsensya. Akala ko napahamak lang. Baka ginahasa o iniwan. Tinanong ko kung nasaan ang bahay nila o kung may matatawagan ba siya. Pero sa halip na sumagot, itinuro niya ang mas masukal na bahagi ng Talahiban. Doon ako huling nakita," sabi niya. May kung anong bigat sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang ayaw ng katawan kong sumunod. Habang nakatingin ako sa direksyong itinuro niya, naamoy ko ang matapang na amoy ng lupa at pagkabulok. Kahit wala naman akong nakikitang patay na hayop. Paglingon ko ulit sa kanya para magtanong, nakangiti na siya. Hindi masaya, kundi pilit. At doon ko napansin, at doon ako medyo kinabahan. Dahil hindi sumasayad sa lupa ang mga paa niya. Napaatras ako. "Kuya, huwag kang matakot. Hindi ikaw ang pakay ko," mahina niyang sabi. Doon nagsimulang mawala ang tama ng alak sa katawan ko at napalitan ng takot. Gusto kong tumakbo, pero parang may humahawak sa mga paa ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unti siyang umiikot paharap sa tinuro niyang direksyon. Ang mas masukal na bahagi ng Talahiban. "Samahan mo lang ako. Sandali lang," mahinaon niyang sabi. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, sumunod ako. Habang papasok kami sa damuhan, mas lalong kumapal ang hangin. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Bawat takbang ay parang may humihila pababa. Ang mga damo ay basa kahit walang ulan. Bigla siyang huminto. Tumuro siya sa lupa. Diyan, bulong niya.
Pagyuko ko, una kong nakita ay isang punit na tsinelas na halos matabunan na ng damo. Sumunod ang isang kupas na bag at pagkatapos ang amoy, matapang, nakakasulasok. Alam ko na agad kung ano yun. Umatras ako, nanginginig. "Kuya, ako yan," sabi niya sa likod ko. Lumingon ako. Nakatayo siya sa tabi ko, pero iba na ang itsura niya. Duguan na ang damit. Ang buhok niya'y nakadikit sa muka at ang mga mata niya'y puno ng lungkot at galit. Sa isang iglap, nakita ko sa isip ko ang nangyari. Parang ipinakita niya sa akin. 3 lalaki, lasing, may mga tawanan, sigawan, isang malakas na tulak, at may ginawa sa kanyang, alam niyo na, bago patayin. Napaupo ako sa lupa at napasuka. Umiiyak ako habang paulit-ulit siyang nagsasalita sa isip ko. "Sabihin mo sa kanila, hanapin nila ako. Pagod na ako maghintay." Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga damoy sabay-sabay na gumalaw. At sa isang kisap mata, nawala siya. Naiwan ako mag-isa, nanginginig, hawak ang punit na tsinelas. Hindi ako umuwi. Tumakbo ako palabas ng talahiban at dumiretso sa barangay hall kahit nanginginig at umiiyak. Akala nila baliw ako, lasing, marumi at wala sa sarili. Pero nung ipinakita ko ang tsinelas at eksaktong itinuro ang lugar, nag-iba ang mga tingin nila. Kinabukasan, may pulis, may tanod at imbestigador nang pumunta sa talahiban. Natagpuan ang bangkay. Ilang linggo matapos yun, nabuksan ang kaso. May mga inaresto, mga lalaking matagal nang pinaghihinalaan sa pagkawala ng isang dalagang taga Cavite na biglang nawala 1 taon na ang nakalipas. Hindi ako pinangalanan sa balita. Tahimik lang akong namuhay ulit. Nalutas ang kaso at nakulong ang mga lalaki. Nabalita pa nga yun, pero hindi na ako pinangalanan sa balita. Tahimik lang akong namuhay ulit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po kung sakaling mapili.